Hello, good morning po. Pag-usapan po natin sa ngayon, ngayong alas 6:05, ang nangyari po sa ating nakaraan. Sumahin mo na lahat yung mga politika, lahat yung pati pag-aresto kay Digong, pati pag-impeach kay Sara, pag-usapan po natin. At magugulat kayo at nagpalabas, nakonfirma na po kung bakit ito po makakapagpaliwanag kung bakit nanalo ang mga BBM, ay nanalo yung mga marami sa mga Duterte, at least 5 sa kanila kasama si Amy at si Villar, na ipanalo nila. At itong dahilan, sobrang lakas pala yung endorso ni BBM at saka ni BBM ni Sara at saka ni Digong. Makikita mo sa pinakahuling survey ng bago mag-eleksyon ng Pulse Asia ay lumalabas po na napakataas na porsyento si Digong pinakamalaking approval rating. So kung siya ang pinakamalaki na approval rating, ang isa lang masasabi ko po, sa approval rating niya ay 63%. So, 63%, ipakita ko sa inyo 63%. Yan. Yan po yung pinaka-latest, bago mag-eleksyon, bagong-bago lang mag-eleksyon, ito po yung approval rating na survey ng Pulse Asia. Ayan. 32% lang si Bongbong Marcos. 50% naman si Sara Duterte. Pinakamataas si Digong Duterte. Pulse Asia yan. So, ibig sabihin, nagkonfirma lang po yan ng dahilan kung na ang eksplanasyon kung bakit mataas ang boto ng mga kandidato ni Duterte. Sa Mindanao, halos lahat po ng 10 na kandidato ni Duterte, pati si Amy at si Villar ay panalo po, top 12. Na wala lang silang, hindi lang naging solid yung kanilang boto sa probinsya sa Visayas, mga probinsya sa Visayas, maliban sa Cebu Province. Kaisa-isa lang ang Cebu Province. Ang dahilan naman yan ay hindi sila nagkaroon ng budget, wala silang pera para mag-ikot, para maikot nilang buong Visayas. Kumbaga, Mindanao lang talaga din, although hindi naman sila nakapag-ikot sa Mindanao, alam naman kasi ng mga tao sa Mindanao na si Duterte ang kanilang tutulugan. So, because of that explains the reason na talagang ang panawagan ni Duterte ay talagang mataas. So ngayon, dahil dito po, ay ipakita din natin ang isang kwento na kung bakit paano mo masasabi na ano ngayon ang ano ang ginawa naman ni sino to si Tambaluslos ay wala na to. Kumbaga ano na to, swak sa balde na to. So ngayon ang lahat ng mga pagsasabi ni halimbawa pag-insulto ni Richard Hidarian sa mga taga Mindanao na tinawag niya na Sub-Saharan ay nagbumirang sa kanya, bumaliktad, bumangkot sa kanyang mukha. Kaya yan ang explanation kung bakit sa huling pagkarinig ko sa mga komentaryo ni Richard Hidarian ay medyo pabor na sa mga DDS. Kasi kung hindi siya magpapabor sa DDS, ano ang mangyari? Ang mangyayari, wala nang manunood, marami mag-unsubscribe sa kanyang channel. Kaya kayo po na mga subscribers ko, nakakaintindi kayo kung bakit kami mga vlogger ay nagbabalansiya kami sa dapat katotohanan kami. Pero sa pagpipili po ng topic, nagbabalansiya kami kung sa tansya namin, may records kasi kaming hawak eh. Kung alin yung pinakamataas na views na topic, doon kami tututok.
at without sacrificing my fairness, binabalansiya ko ang dapat ang katotohanan lagi. Ganun po ang mangyari. So, kaya maintindihan ninyo, may ibang mga vlogger naman, hindi po sila naniwala ako, wala pa silang, hindi sila binibigyan ng pera. Vlogger ni DDS, vlogger ni BBM, wala po yan. Hindi po ako naniwala na may pera silang binigay sa kanila. Kasi po, yung kung bakit sila namili sa ganung vlogging ay sapagkat po, dyan ang mas maraming views nila. Kumbaga, kagaya kay Mima Alicia, dating Maka Duterte yan, ngayon naging Maka Marcos. Marcos yan ang Marcos kasi po, makikita mo naman ang dami naman ng audience niya. Marami ding iba na observe ko yung mga makadilaw, makakamping ay kumakampi kay Marcos kasi iniisip nila marami ang kuwan kay Marcos. Pero ngayon, dahil bumaliktad na ang paya o ang kaldero, ay siyempre maghanap ng kabuhayan yung mga vlogger. Doon po sila nabubuhay sa maraming views. Ganun po yun. So, kaya, ang pinaka-the best na gagawin mo pag vlogger ka ay patas ka lang, huwag kang pumilit kumampi. Kasi pag kumampi ka, oras na magkamali naman ang kinampihan mo, ang hirap kumawala. Ganun po yun. Magiging fair ka kahit yung kakampi mo, babanatan mo. O, ganun po yun, kasi lahat sila binabanatan ko. Yung pinakahuli kong binanatan, o si Sara, yung panuntok niya sa sheriff. Tapos yung isang araw, si Pulong Duterte, binanatan ko. Pero patupunto po sa kasong yun. Hindi po ako nag-imbento kagaya ng ibang vlogger. Nag-imbento kung anong isasalang nila sa kanilang mga show. But sana makarinig din ibang mga vlogger sa akin at matututo naman tayo magmahal sa katotohanan. At okay lang po yun yung pag-opinion ka, pabor sa kahit sino. Pero yung pinakapundasyon mo kung saan ka nagbabase ng opinion, kailangan totoo po yun. So ito ngayon, ang totoo dito, survey, ay 63% si Digong. Alangan naman sabihin nyo, makadigong ako. Wala akong magagawa eh. Alangan baliktarin ko yan. So ngayon, yan na po, kinahanapan ko lang po ng rason kung bakit ang taas ng boto ng mga kandidato sa pagkasenador ni Digong. Sa Mindanao, puro sa mga OFW, lahat ng 10 kandidato ni Duterte sa pagkasenador, pasok, top 10, plus si Villar at saka si Amy. Kita niyo na yung explanation. Ganun po, so do not underestimate Mr. Richard Hidarian. Do not underestimate the power of the sub-Saharan people. Problema kasi kay Richard Hidarian eh. May tunog kasing diskriminasyon yung kwan mo. Tapos, mula nung binanatan kita, Richard Hidarian, sa aking live stream, ay binlock mo na ako sa iyong Twitter. Hindi na ako maka-comment sa Twitter mo. Dati kumukomment pa ako. Ngayon, ayaw mo na i-comment. Anyway, gusto ko pa sana maging magkaibigan tayo, Richard Hidarian. It doesn't come to my sense to close my gate to a person so as talkative as you. Mas gusto ko yung mga salita, gusto mo opinion kahit kuminsan pangit, ay wala. Gusto ko lang kasi yung discourse mo eh. Lively, kaya lang, you are like a person who does not have that ability to be fair. Yan lang problema sa may Richard Hidarian. So ngayon, mga salita mo ngayon, nagpapabor ka rin kay Duterte kasi takot ka na maraming mga fans mo na mag-unsubscribe sa iyo. Ito talaga si Richard Hidarian. No? Ako po taga Mindanao, ako si Richard Hidarian. Ako po ay taga Sub-Saharan. So anyway, what is important here now is, nakikita ko na po yung paglambot ni BBM. Alam mo ba, paano mo nakita ang paglambot ni BBM? Ang sinasabi ni BBM ay sinasabi ng kanyang alter egos. Pag sinabi kong alter egos, sino yun yung mga alter egos? Ang mga alter egos po, ayan yung mga cabinet secretaries niya. Okay? So, lately, si John Vic Remulla, na isa sa alter ego ni BBM, ay nagsalita. Hihingi daw sila
gagawa sila ng paraan at hihingi sila sa ICC ng permiso at kumbinsin nila ang ICC na pagbigyan na makapagpanumpa bilang mayor si Digong Duterte doon sa loob ng kulungan sa ICC. O, yun ha. Pagkatapos, ibig sabihin, sign na po yan na lumalambot sila. Kasi recognize nila, kailangan nila yung suporta ng tao. So the more na hindi nila inaaway sa Duterte, yung mga DDS, hindi sila tutulugan. Kasi sila naman nag-umpisa ng away. So ngayon, lumalambot. Nagsalita si John Vic Remulla na sila na daw mismo hihingi sa ICC na payagan si Digong na manumpa bilang mayor ng Davao City. Ano naman kasunod yan? Siyempre, kasunod yan, paano ka magiging mayor na ganap kung wala ka sa Davao City? Ang ibig sabihin niyan ay unti-unti nila, hinihilot-hilot nila at hihingiin nila sa ICC na ibalik si Digong kahit na nakapiyansa. Halimbawa, bibigyan ng garantiyahan ng Pilipinas. Katapos magpapiyansa si Digong, papauwiin sa Pilipinas. Yan ang nakikita ko dyan na gagawin nila. Ngayon kung hindi man sila papayagan, ay gagawin lang, magpapayag sila, papasa sila ng bagong batas na papayagan na magsilbi bilang mayor na active ang isang tao na wala sa Davao City, kundi nasa The Hague. Kaya ang tawag sa kanya ng iba, lalo na si General Macanas, the General's Viewpoint, sabi niya, may OFW na mayor. Overseas sa Filipino worker sa The Hague nakapwesto, pero mayor siya nagtatrabaho. So, paano ngayon? May sweldo din siya at the same time, galing sa Davao City government ang sweldo niya. But nevertheless, there is if we talk about kung kaya ba niya gawin, kaya gawin. Kahit dun siya mag-utos-utos lang siya. Ang utosan niya, vice mayor niya, anak niya, si Baste. Dami naman niyang mga magagaling sa Davao na mga abogado diyan, magagaling. Utusan niya yan, kung ano gagawin. So, at least siya, we can give orders through payagan siya ng ICC na maggumamit ng video conference. Gagamit siya ng Zoom o gagamit siya ng kung ano-ano, mga Google Meets o kung ano-ano mga video. Anyway, pwede namang mangyari yan kung gagawa lamang memorandum ang DILG. Memorandum lang ng DILG yan, allowing the management, the operation of a person of his province or his town or his city to manage by means of remote control through video conference. After all, meron tayong notarial practice na ngayon na video. Pwede ka na magpanotaryo kahit hindi ka pupunta sa abogado. Basta mag-video conference lang, magtawagan kayo, pakita ka ng abogado, pakita mo ID mo, ikaw yan. Ngayon, kung pwede yan sa mata ng Supreme Court, malamang gagamitin din yan ng executive na pwede payagan si Digong na mag-manage ng Davao City from The Hague. Tingin ko, nakakaiba talagang laging sa mga naunang mga bagay ay laging nauna si Digong. Pinakauna-unang Asyano na nahuli para makulong sa The Hague. Pinakaunang mayor na makulong sa The Hague. Pinakaunang, hindi naman siya pinakaunang presidente kasi marami na presidente na kukulong. So ano pa, pinakaunang brown ng kulay na makulong sa The Hague. Sa pinakaunang mayor na nagiging aktibong mayor na doon siya sa loob ng kulungan ng The Hague. So, gano'n ang mangyayari niya sa kanya. So, kahit masintensyan pa siya ng life sentence, kasi po bawal sa Europe ang magsentensya ng death penalty. So, masintensyan siya, halimbawa, life sentence, ay doon na siya sa loob ng kulungan ng ICC. At every time na kung gusto niyang tumakbo naman ulit bagong eleksyon, pupunta lang yung consul doon kasi sabi ni John Vic Remulla, papuntahin daw yung Philippine consul, papuntahin doon sa loob ng kulungan. At sa harap ng Philippine consul,
manumpa si Digong Duterte. Gagawin daw nila yun. So with that, ladies and gentlemen, there is the reason for them to start uniting again. Kasi ang ako naman, I regardless kung sino man ang namumuno dyan, at kung sino, basta sa akin lang, para makagawa ng programa na makapag-umpisa, makapagbibigay ng kagandahan sa lahat ng Pilipino. Ang sa akin lang, walang budul-budulan. Kung ano mga pangako ninyo, dapat susundin nyo. At isa lang aking hiningi. Ang hiningi ko, lahat ng mga batas na gagawin ninyo, magkonsulta kayo sa tao, hindi lang kayo mag-isip ko anong batas, ha? Erwin Tulfo, mga Rapi Tulfo, huwag kayo magsari-sari, magaling kayo mag-isip sa batas. No, pwede. No, pwede. Gumawa kayo ng inyong public forum. Payagan ninyo ang mga netizens na mag-suggest sa inyong Facebook page o kung ano man na page. Magsasuggest lang kung anong klaseng batas. Pwede rin magsagawa kayo ng tinatawag na survey o pool. Halimbawa, kagaya kay Tulfo, gawa lang siya naggawa ng Magna Carta for seamen, pabor sa may-ari ng barko ang Magna Carta niya. Dapat nag-ano ka, dapat kumonsulta ka sa tao. Kayo mga senador niya, kayo mga congressmen, kumukonsulta dapat kayo sa tao. Kasi, bakit? Kasi po, power belongs to the people. Lahat po ng kapangyarihan sa usapin sa demokrasya, ang lahat ng kapangyarihan, sinasabi nga sa Article 2, Section 1, ang ating bansa ay isang demokratiko at republikan. At ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng tao, emanates from them. At ang soberenya ay nakatira sa katawan ng bawat Pilipino. Ganun sinasabi. So pag sinabi mo kapangyarihan, kasama po yung kapangyarihan sa pagsagawa ng batas. Kaya tao ang bumuboto para sa kanila, yung mga congressmen at senador binoto nyo, sila ang gagawa ng batas para sa tao. Pero, katotohanan na hindi kayo dapat mag-isip kung anong gusto nyo ng batas. Dapat bumalik kayo, kumonsulta kayo sa pamamagitan. Total, may Facebook na ngayon. Gamitin nyo ang Facebook. Kani-kanya kayong website. Ikaw, Erwin Tulfo, kung makalusot ka sa aking disqualification, gumawa ka ng website mo at maglagay ka dyan ng forum. Lahat ng tao na magsasuggest ko anong batas. Magbukas ka tapos buksan ninyo ang inyong email. Ang lahat ng tao ay mag-email sa inyo kung anong gusto nila sabihin. Kung may reklamo sila, paimbestigahan, magpapaimbestigahan, mag-e-email ang mga tao sa inyo. Yan ang panghihiling ko sa lahat ng senador. Kahit hindi na mo na kailangan gagawing batas yan. Importante lang kumukonsulta kayo sa tao para magiging maganda at matalino kayo para mag-isip kung anong magandang batas para sa tao. Kagaya niyan. Bakit hindi kayo gumawa ng batas? Kasi kung ako naging senador, kung pinalad ako, ang una-una kong batas na gagawin, na magsagawa ng batas na itatayo ang lahat ng korte sa Pilipinas maliban sa Court of Appeals, maliban sa Sandigan Bayan, maliban sa Court of Tax Appeals at maliban sa Supreme Court, ang gagawin ang mag-ibibigay ang kapangyarihan sa paghusga sa mga tao. Kukuha, kagaya sa jury system sa Amerika, kukuha sa kada komunidad, halimbawa Manila City, kada kaso na krimen, magra-raffle sa listahan ng botante. Tapos, iraraffle, patawag sikreto, isa-isa, mga 50, pipiliin 12. At kung 12 na yan, kailangan ang trial natin tuloy-tuloy yan. Pag umpisa ng trial, umagat hapon yan, tuloy-tuloy. The next day, wala nang puspon-puspon, dire-diretso na yan. Ang kaso na kagaya niyang drugs case, ay isang araw lang tapos na yan. O bakit ko manasasabi isang araw? Ganito lang po yun. Sino-sino ba ang mga testigo? O yung pulis na humuli, yung pulis na kunwaring bumili, yung pusher barrier, tapos yung chemist, tapos yung testigo na yung akusado, o 4, kung may testigo sa 5. O sa karanasan ko bilang abogado, 30 minutes mahaba na sa pagpresenta ng isang testigo.
So kung mag-umpisa ang hearing alas 8:30, alas 9 umpisa na presenta ng testigo. So 9 to 12. So ilan yan? 3 oras. 6 na testigo. Kalahating araw tapos na ang pagpresenta ng testigo. Di ba? O tapos, at pagkalahati, magbibigay, mag-offer of exhibit sa hapon. Ano mga ebidensya ng nag-akusa? Ito. Anong ebidensya ng inaakusa? Ito. Nakatingin ang lahat ng member ng jury. 12, yan ang ginagawa sa Amerika. Tapos, bibigyan ng judge ng instruction ang mga member ng jury, o ito pong bantay ninyo, alamin ninyo kung totoo ba sinasabi ng pulis na nagkaroon, ganitong pamantayan ninyo, ganon-ganon. Simple. Pagkatapos ng araw, pagkahapon, mayroon ng hindi makauwi yung member ng jury kung hindi sila magbuto-buto na magdesisyon na kung guilty ba o hindi ang akusado. Kung bubuto sila lahat ng guilty, dapat lahat bubuto. Kasi beyond reasonable doubt. Kasi isang buto ay reasonable doubt yan. Pag may isang bumoto na isa hindi pantay, kailangan yung 12 sila, mag-usap sila ulit hanggat sa makapagdating sila ng unanimous na decision, guilty or acquittal. Pag sa ganun ang mangyari po, walang makakalapit na mayaman sa judge magbigay ng pera at walang ibang matapang na mananakot sa judge para ibigay ang judgment pabor sa kanya. Yan po ang pinaka-numero 1 pundasyon ng isang bansa na maunlad kagaya ng Amerika. Kasi jury system sila. Tingnan nyo sa Hong Kong, jury system din. Kaya maunlad ang Hong Kong. Tingnan nyo sa New Zealand. Kaya maunlad ang New Zealand. Tingnan nyo ang Canada. Kaya maunlad ang Canada. Tingnan nyo yung Great Britain. Kaya maunlad ang Great Britain. Tingnan nyo po yung Australia. Kaya maunlad sila. Tingnan nyo ngayon ang Japan. Nagmimistiso na. Meron ng jury sila. Nag-umpisa na sila mga 3 years ago. Ang Korea, South Korea, nag-umpisa na rin. Kaya, ang problema kasi pag judge, nagbabase sa rules of evidence na corrupted naman lagi. Sa karanasan ko bilang abogado, corrupted lagi yan. There is no better way to give justice, but as proved by experience, jury is the best tool invented by mankind to give the best justice to the people. So, ang iba pang kapangyarihan ng tao ay yung kapangyarihan sa pagpatupad ng batas. At ang ibang kapangyarihan, yung kapangyarihan sa pag-decision, pag-interpret kung ano yung ibig sabihin ng batas. Yan lamang po. Yan ang aking hiningi dyan. Makinig kayo lahat ng mga congressmen na nakikinig sa akin. Lahat po ng senador, hindi na balik kahit saang parte kayo, kahit si Lito Lapid ka pa, kahit si Erwin Tulfo ka pa. Pero siyempre, patawarin mo ko, Erwin Tulfo, ipagpatuloy kong aking disqualification laban sa iyo. Whatever happens, come what may. Okay? Hanggang dyan lang siguro muna tayo at magtatawag-tawag ko ng ilang mga tao dito. So, anyway, may isa pa pala akong sabihin. Sa huling survey, number 1 sa pagka-presidente, magang-aga pa, si Sara Duterte. Ang number 2 sa survey ay si Leni Robredo sa 2028 na presidential election. The presidential survey. So, ito na may nilabas na resulta, no? Top pick si Sara Duterte. Number 2 si Leni Robredo. Number 3 si Raffy Tulfo. So, number 4, 6%. Ang layo-layo. Ang layo-layo, number 4, si Romualdez. Si Robin Padilla, 1% pa nga eh. So, ibig sabihin lang to, nagko-confirm lang naman ito ngayon na talagang nagiging popular ang mga Duterte dahil sa ginawa naman ni Bongbong na kapalpakan. Kaya nga sinisisi, tama lang naman si Toby Chanco sa pagsisisi sa inyo.
na dahil sa ginawa nyo yan, ay ito pa ha, isang survey ha, ipakita ko sa inyo yung dalawang survey na to. 58% ng Pilipino ay hindi gusto, ayaw ang tinatawag na pag-aresto kay Duterte. 58%. Survey yan ng ano ha, ng Pulse siya. Ayan. Oh, ibig sabihin po, 6 sa bawat 10 Pilipino ay galit, hindi gusto na bakit inaresto si Duterte. Yan lamang po ang ibig sabihin yan. 58%. So, because of that, klaro na dapat alam na ni BBM ang gagawin para manumbalik ang tiwala ng tao sa kanya, knowing the surveys. So, ang iniisip ko naman, pag hindi pumayag ang ICC, pero pipilitin nila to na ipabalikin si Digong at gagarantiyahan ni Bongbong Marcos na tuwing may hearing, magdadalo si Duterte ng hearing niya. So, yan lamang po ang sasabihin ko sa ngayon at magandang umaga po. Para dito, pero abangan nyo, mayroon pa kong vlog, iba pa. Si Albert Dumalanta, akong nakauwi si Digong, lalayas na ang mga nasa Malacanang. Si Bettina Cachola, good morning po. Rafael Oler, Bercelos pala ito, no? Didiis ka pala, hindi po ako didiis. Ako po para sa katotohanan. Ano naman kung didiis ako? Ano bang kagamali dyan? So, Cassandra Daisy, mahusay ang mga kapatid natin sa Mindanao, Visayas at Luzon at buong mundo. Cassandra Daisy, naku po, matuto na tayo ng iba ang mga sinasabi. O nga, iba-ibang sinasabi ni BBM. Iba yung sinabi, ibang ginagawa. Big Cat, in your dreams. So, galit na galit si Big Cat. Analysis ko lang yan, Big Cat. Huwag kang magalit. Lily Daza, blessed morning, Dr. Toto Kausing. Dapat lang napauwiin ni BBM si Tatay Digong. Dahil kapag may mangyaring masama kay Tatay Digong, sigurado, Arnolfo Cabonillas, lumalambot sila kasi alam na nila ang nalulubog sila. O yun. Luis Salta Razon, kapag nga nangyari yan, lalong magugulo ang Pinas. Bakit naman? Opinion mo? Sige, respetuhin ko opinion mo. Wala ako nakitang dahilan para magulo. Kasi, di ba, nung bago naman i-resto, hindi naman nagulo Salita lang, politics lang yun. Eduardo Molino, fake blogger, fake news, their joint against PBBM. Their point is against PBBM. Hindi naman mga fake vlogger siguro. But depende sa basta makita mo kung may mga basihan ang mga sinasabing facts. Yan masabihin mo. Huwag mo sabihin fake vlogger. Fake news, pwede pa siguro. Kasi vlogger is vlogger. Kahit yung fake news pa binablog niya, vlogger pa rin tawag niya. So there is no such thing as fake vlogger Eduardo Molino. So Bettina Cachola, mabuhay ka Dr. Toto. PM, pisot mo. Bakit galit ka sa akin? Ben Tambling, Tulpo Bulok, Dio Jan, Eduardo Molino, pag nag-comment ka, dapat pakiusap ko sa inyo kung mag-comment, huwag naman kayo mamimersonal, ha? Okay? Bergie Piquero, Tulpo Brothers, only popular but no political will at all. Yun nga. Henrita Bunihan, have a blessed day watching from Toronto, Canada, Pilipinas, Duterte pa rin. Dio Jan, Eduardo Molino, kung masama si PRRD, bakit hanggang ngayon ay mataas pa ang survey rating niya? Oo nga naman. Ferdinand Sanuan, good morning. Maniho, Rigi Regal Felipe, good morning, Dr. Toto. Okay, Maria dito sa USA, batas ay batas. Kung ang labag ang employee mo, kailangan
nila magmulta. O tama nga, dapat ganun tayo kahit mahal mo pa, kahit kapatid mo pa. Kung nagkamali, ay banatan mo, pakulong mo. Mag-uma, hindi na mapunggan na si Sara na ang mag-isa Mindanao. Okay. Hana Zela Channel, good morning, attorney. So Mel, Ferdinand San Juan, Virgie Piquero, Maria Hana Zela Channel, James Kevin Casion, tapos Idol, pa-shout out. Galing mo po araw-araw. Ako nanonood. Salamat po, James Kevin. Tapos Conrado Sandoval, ay nako, wala na tayong maasahan kay Bongbong. Puro salita raw. Baka malay mo, baka totohanan niya. Susundin niya si Ate Amy. Kita mo si Amy nagpakatotoo. In TF Pakaso, mabuhay ka. Doktor, nasa katotohanan ka. Mapia Kapipita, lagon sa inyo. Magandang umaga sa lahat sa inyo. Marayaw Maynaat. Marajaw nga aga. Marhay na aga. Ano pa? Mayapaabak. Naimbag bigat. Okay. So maraming salamat po sa lahat at babalik kayo at pag-usapan na naman natin yung matindi si Idol, Attorney Gerald Harold Despicio. May ibinulgar siya.